Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sanang kandila ng buhay, liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain. Ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa ami umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari at katarungan, maging tiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila
sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat, siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin. Halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay,
kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. December 18 po ngayon, Miyerkules, sa third week of Advent. Isinasalaysay po sa ating Ebanghelyo ang pagkapanganak kay Hesu Kristong ating Panginoon. Nasa background po nito ang propesiya ni Propeta Jeremias tungkol sa, ano ba yung binasa kanina? Sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ayun, ano ho? Okay. At sa Salmong Tugunan, ito po naman yung papuri at panalangin ng salmista sa dadalhing katarungan at kapayapaan ng darating na Mesiyas. At sa naratibo pong ito, kapansin-pansin ang distinctive character ng kaniyang tumayong ama, si Joseph of Nazareth. At siguro ang pinakamatingkad na pwede nating masabi tungkol kay Joseph of Nazareth ay yung kanyang kakayanang makinig. Marunong po siyang makinig ng mabuti. Nakinig po siyang mabuti sa sinabi ng anghel hinggil sa niloloob ng Diyos. Meron din siyang katulad nung kay Mary, na di ba ang alam natin kay Mary of Nazareth, she pondered everything in her heart. Si Joseph meron din. He also pondered everything in his heart. At mamaya, meron pang isa na common sa kanilang dalawa. Ano ho? Ngayon, mga kapatid, noong pong una, hindi niya maubos maisip ang kanyang gagawin nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang napaka-precarious na situation. Parang hindi niya maintindihan yung kanyang kinasadlakan. Kaya anong ginawa niya? Tinulugan niya. Tinulugan niya yung kanyang kalagayan. Kasi, hindi niya pinagpilitang intindihin ang hiwaga. Kasi alam niya kung ano ang hiwaga. Ang hiwaga ay hiwaga. Ang misteryo ay misteryo para sa kanya. So hindi niya na pinagpilitang intindihin ang hiwaga ng nangyari sa mahal na birhen. Ano pong ginawa niya? Inunawa na lang niya. Inunawa. Kasi di ba pagka inintindi, halos you break your head trying to understand. But if you try to unawain, ang trabaho ng damdamin, ng will. So, kahit hindi maintindihan, pag inunawa, magkakasundo, hindi ba? Magkakaroon ng reconciliation, hindi man sa pagitan ng mga different parties, pero ang reconciliation ay sa pagitan mo mismo ng iyong isip at ng iyong damdamin. Ayun ano. So, sabi natin kanina, ang pag-intindi ay trabaho ng isip, samantalang ang pag-unawa ay trabaho ng damdamin. Kaya, hinayaan niyang magtrabaho naman sa kanyang diwa ang Panginoon. Ayun. Binigyan niya ng pagkakataon ang Diyos
na magtrabaho sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mensahero. At ang tawag natin sa mga mensahero ng Diyos ay anghel. Ano ho? Okay. Nang magising siya, alam niya na. Malinaw na po sa kanya ang kanyang gagawin. Susunod siya sa utos ng Diyos. Tatanggapin niya ang tungkuling maging katuwang ng mahal na birhen sa pagpapalaki kay Jesus. At siyang kanilang maging tagapagbantay, protector, tagapagkalinga, at tagapagtaguyod. Yun yung ginampanan ni Jose, na ginagampanan din ng mga tatay. Alam nyo yan, kung paano maging tagapagbantay, tagapagkalinga, at tagapagtaguyod. Siguro yung mga tumayong tatay din, ng ating mga communities. Yung tatay natin dito, sa ating parokya, alam niya yan. Yung tatay natin sa diocese, alam niya yan. Ngayon, kay Jose, mga kapatid, kay Joseph of Nazareth, sa kanya po natin nakikita ang kahalagahan ng tinatawag na hidden presence. Hidden presence. Lagi siyang naroon, pero kubli. Hindi niya inaagawan ng limelight ang Nazareno. Hindi niya rin inaagawan ng limelight ang Mama Mary. Nandun lang siya, supporting role. Kaya nga tagapagtaguyod, Nag-aadya siya, katulad ng Mama Mary. Sumusuporta, gumagabay, lalo na pag nahaharap sila sa problema. Naalala niyo noong kinailangan niyang ilikas ang kanyang pamilya, papunta saan nga ba? Galing sila saan? Sa Ehipto, Galing sila sa Ehipto, bumalik sila saan? Sa Nazareth, hanggang sa doon na nag-umpisa ang mahabang kasaysayan. Mga kapatid, masasabi natin ngayon, na yung katangian ni Jose ay mayroon siyang katapangan. Katapangan na nai-express sa tama. Matapang siyang tagapagtanggol, asawang mahinahon, amang malumanay, tahimik na mamamayan. O diba? Napakaganda ng kanyang mga characteristics. Matapang na tagapagtanggol, asawang mahinahon, amang malumanay, tahimik na mamamayan. Matibay nating halimbawa ng tenderness. Kung minsan itinuturing nating kahinaan ang tenderness, lalo na yung mga pinalaki sa machismo, sa masyadong mga macho na mga tatay. Pag tender ka, ay isisilid ka sa sako, ibibitin kang patiwarik, di ba? Pagbibintangan kang tender. Ayun. So, pero, kay Joseph natin nakikita na sa pamamagitan po pala ng tenderness, dito po lamang natin ganap na mahahawakan ang mismo nating kahinaan. Ulitin ko po yun, Itinuturing po natin kung minsan ang tenderness na kahinaan. Pero sa pamamagitan lang po nito, natin ganap na mahahawakan ang mismo nating kahinaan. Sa pamamagitan lang po ng tenderness natin tunay na makikilala ang katotohanan. Nagsasalita rin naman ng totoo ang masamang espiritu. Pero para lamang tayo ay kondenahin. Sa tenderness po ng Diyos na nasa salamin sa karakter ni Joseph, dito po natin mararanasan
ang bukas palad na pagtanggap at pagpapatawad. At bilang haligi ng tahanan, itinitindig niya tayo sa dignidad at karangalan. Sa Kanya rin po natin nasasalaming ang Diyos ay sadyang maawain. Nung magdedesisyon na po sana siyang hiwalayan na lang sana ng lihim ang kanyang asawa, hindi niya ito maatim. Hindi niya maatim na mapahiya ang mahal na birhen. Kahit siguro siya na lang ang mapahiya, kung talagang magkakahiyaan sa pamamagitan ng pananatili niyang magkasama. Meron tayong tawag dyan sa Tagalog pero napakasakit sa tainga. Gusto niyo bang mapakinggan? Kahit masakit sa tainga. Pendeho. Kung pinagbibintangan kang pendeho, handa niya yung tiisin. Siya na lang ang mapahiya. Sige. Ako na lang ang mapahiya, pero hindi ko ito hihiwalayan. Buti na lang, hindi siya pendeho. Dahil ang lumukob sa kanya, sa Mama Mary, ay ang Espiritu Santo. So, na-vindicate din niya ang kanyang desisyon na hindi hiwalayan ang mahal na birhen. Sa pagitan ng maraming mga tamang gawin, pinili po niya ang pinakatama. Dahil ayon nga kay San Mateo, isa siyang taong matuwid. Ayun, ano? Kanina pinapakinggan ko ang homily, o kagabi pala yun, pati kanina rin, ni Bishop June. Sabi ni Bishop June, Sescon, si Joseph daw ay hindi masyadong ipinaglaban ng kanyang pagiging tama. Mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal at pag-unawa. Kahit makompromiso kung minsan ang pagiging tama. Pero habang dinedevelop niya yung homily, naintindihan ko na yun palang kanyang pagiging tama. Ang pagiging tama ni Joseph ay nasa kanya mismong pagiging matuwid at pagiging maunawain kasama ng pagiging mapagmahal. Kung inyong maalala mga kapatid, sa pinakadulo ng kanilang salinlahi, kailan ba natin binasa yun? Yung napakaraming pangalan, 42 na generations. Kahapon ba yun? Kahapon, ano? Sa pinakadulo noon, kaninong pangalan ng ating napakinggan? Kay Abraham, ano? Kay Abraham. At sa dulo, ay sa kanya, kay Jesus. Pero yung generation bago siya, ay yung kay Joseph at kay Mary. Doon pinutol ng Diyos ang kasalanang mana sa pamamagitan ng Immaculate Conception. Ngayon mga kapatid, sa pinakadulo ng salinlahing iyon, meron ding isang taong tinawag na matuwid. Sabi natin kanina si Abraham. At hindi lang po yun. Sa James 2:23, sa Isaiah 41:8, at sa 2 Chronicles 27, ang tawag po sa kanya ay friend of God. Kay Abraham, kaibigan ng Diyos. Imagine, siya lang po yata ang alam kong may ganitong title. Karamihan mga virgin and martyr, mga ganyan, di ba? Servant of God. Siya, si Abraham, friend of God. Di ba? Anyway, bilang isang taong matuwid, kinilala po ni Joseph na may ninanais ang Diyos sa kanya at ibinigay po niya ang sarili niyang fiat. Kung si Mama Mary ay mayroong sariling fiat, yes Lord, sige, okay.
sang-ayon ako. Si Joseph, meron din siyang pagpayag sa panukala ng Diyos. Maraming panaginip yan. Parang 3 yata. Sa pamamagitan ng panaginip, kaya ang tawag siya kanya ay ano? Hayaan nyo na nga yun. Sa pamamagitan ng panaginip, lumilinaw sa kanya ang mensahe ng Diyos. Doon niya rin ibinibigay ang kanyang fiat. Itinuturo po niya sa atin ngayon na sa pamamagitan hindi ng maraming paliwanag, kundi ng pagtanggap, nagiging posible po ang pakikipag-ayos sa kagustuhan ng Diyos sa gitna ng masalimuot na mga aspeto ng buhay. Parang ibinibigay na rin niya sa atin ngayon ng sikreto, para maging kaibigan ng Diyos. Wala na masyadong maraming paliwanag. Hanggat maaari, pag-unawa na lang, pagtanggap. Sa ganong paraan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-ayos sa kagustuhan ng Diyos. Kahit na yung gusto natin sana ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Pero pag natanggap natin, edi magugustuhan na rin natin ang kagustuhan ng Diyos sa atin eventually. Ito rin nawa ang maharap natin ng buong tapang, na siya namang magbubukas sa atin sa mas malalim na kahulugan ng ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose ang taong may dakilang pananampalataya. Sama-sama po tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, atin pong ilapag sa dambana ng Nazareno ang mga kahilingang hindi pa naisusulat at hindi pa nababanggit. Lalo na po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami.
Panginoon aming Ama, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namit isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao, upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hihintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw kami nananabik, ginapi ng sala sa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagtatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, angat namin liwanag mo tunay na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno Novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Hayaan nyo na rin magpasalamat ako dahil bihira lang naman ito. Bihira lang naman ako magpasalamat sa mga naglingkod sa misa, yung mga lektora natin at commentator, sa ating kantor, lay ministers, sa mga tagapaglikom ng inyong mga handog, sa mga lihim na bumabalikat ng mga gastusin ng ating parokya. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pati na rin po sa mga nagpapanatili ng kapayapaan ng ating pagdiriwang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanan. Mapaghanda nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat din pala sa ating mga sakristans. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.